Noong nakaraang gabi lang nangyari to sa akin, Sir Vic. Ako nga pala si Jack. Napagpasyahan kong pumunta nun sa isang pinakamalapit na convenience store sa amin. Tawagin na lang po natin tong 7 Evelyn para sana bumili ng pang midnight snack ko. Karaniwan ko nang ginagawa to, Sir Vic, kasi nga nagpipinta ako tuwing gabi. At sa gabi talaga ako gising kasi yun ang oras na tahimik. Wala nang bukas sa tindahan malapit sa bahay namin. Kaya napagpasyahan ko na doon na nga lang ako sa 7 Evelyn bumili. Pagdating ko dun sa tindahan, kakaiba yung pakiramdam. Medyo malamig ang hangin at parang ang tahimik talaga ng paligid kumpara sa pangkaraniwang araw doon ng mga ganong oras. Pero hindi ko na masyadong pinansin pa yun. Pumasok na ako dun sa loob. Kumuha ako ng paborito kong instant noodles at ilang inumin na din. Habang naghihintay ako dun sa counter para magbayad, napansin kong tahimik yung cashier. Wala talagang masyadong tao nung gabi na yun dun. Maliban lang sa isang lalaking nakatayo dun sa may dulo ng tindahan. Malapit dun sa istante ng mga inumin. Nakasuot ito ng itim na jacket, naka-baseball cap, kaya hindi ko gaanong makita ang mukha niya. Mabilis akong nagbayad, lumabas dun sa tindahan. Nung nasa labas na ako, naglalakad na ako pa uwi. Napansin kong parang may sumusunod sa akin. Paglingon ko, yung lalaki kanina na naka-jacket, sinusundan ako. Medyo kinabahan ako. Kaya binilisan ko ang paglalakad ko pa uwi. Pero habang naglalakad ako, bigla akong nakarinig na parang kakaiba mula sa likuran ko. Para siyang angel ng isang mabangis na hayop. O parang aso na galit. Parang ganun. Paglingon ko, Sir Vic, nakita ko yung lalaki sa kakaibang anyo nito. Nagbago ang itsura niya. Hindi ko maipaliwanag kung paano. Pero biglang humaba yung mga braso niya. Nagkaroon din ito ng matutulis na kuko. Nagbago yung mukha niya. Parang halimaw. Mapupula yung mga mata niya, Sir Vic. May mga pangil din. Tumutulo yung laway niya na napakalapot. Hindi na ito tao. Takot na takot ako nun. Kaya dali-dali na akong tumakbo pa uwi. Habang tumatakbo ko, rinig na rinig ko pa rin yung mga yapak niya na humahabol sa akin. Dinig na dinig ko din yung pag-angal nito. Kaya mas lalo ko pa binilisan ng pagtakbo ko. Nagsitahulan na nga yung mga aso na nadaraanan namin. Sa kabutihang palad, nakarating naman ako sa bahay namin. Agad kong nilak yung pintuan namin at sinilip ko siya sa may bintana. Nakita ko na huminto ito hindi kalayuan sa bahay namin. Tumitig pa siya ng matagal sa bahay namin bago ito nagpa siyang umalis. Kabadong kabado talaga ako ng gabi na yun. Hindi na nga ako nakapagpinta, hindi na rin ako nakatulog. At lalong hindi na ako nakakain sa sobrang takot. Kinabukasan nun, ikinuwento ko ito sa kakilala ko na taga-probinsya. Medyo maelam to sa mga ganong kwento. Sinabi niya sa akin na posibleng aswang ang nakainkwentro ko nung gabi na yun. Naghahanap siguro ito ng mabibiktima. Mahilig daw talagang pumesto ito sa mga hindi mataong lugar, lalo na pagsapit ng gabi. Nagulat naman ito kasi sabi niya sa mga probinsya daw kadalasan makikita ang mga ganong nilalang. Pero hindi sa mga syudad na kagaya ng tinitira namin. Napakamot pa nga ito ng ulo at sinabi nito na lumipat na pala ang mga aswang sa syudad kaya hindi talaga dapat kami makampante. Simula nun, hindi na ako muling pumunta doon sa 7 Evelyn ng mga ganong oras. Kasi lagi kong iniisip na baka nagmamasid-masid lang yung lalaki na yun mula sa dilim. Isang nilalang na naghihintay ng pagkakataon na muling makabiktima. May narinig akong kwento tungkol sa isang 7-Eleven store sa aming lugar. Madalas doon nagpapakita ang hindi may paliwanag na nilalang tuwing gabi. Simple lang naman yung store na yon, maliit, malinis at tahimik. Pero may kakaibang pakiramdam doon. Para bang laging may nakatitig sa'yo. Lalo na kapag patay na ang mga ilaw sa mga poste dun sa labas. At tanging ilaw na lang ng store na yun ang natitira. Makakaramdam ka talaga ng kilabot sa buo mong katawan. Ako nga pala si Jed. Ayon sa isang kwento ng dati kong kakilala na ka-share doon, may isang beses daw na mag-isa lang siyang naka-duty. Walang masyadong tao. Kaya habang naghihintay siya ng customer na papasok, nanonood lang siya doon sa may CCTV para pamatay oras. Biglang may nakita siyang anino ng isang lalaki na tila pumasok sa may pinto ng store na yon.
Pero walang tunog na nagbukas yung pintuan na yon. Inisip niya baka may sira lang yung pinto. Pero nung lumingon siya sa mismong pintuan, wala naman talagang tao. Nilibot pa niya ang kanyang paningin doon sa may store, pero wala talagang katao-tao. Maya-maya pa, habang nakatitig siya doon sa may CCTV, nakita niyang muli yung anino. Pero ngayon, para bang lumalakad na ito sa pagitan ng mga shelves. Pasulpot-sulpot. Sinubukan niyang lumabas mula doon sa may counter para tignan kung may customer nga ba na hindi lang niya napapansin. Pero nang maglakad na siya doon sa may lugar na tinutumbok ng CCTV, bigla itong napatigil doon. Pero wala talagang tao. Wala ni kahit anong palatandaan na may dumaan doon sa lugar. Naisip niya na baka nagkamali lang siya ng tingin. Pero hindi pa rin maalis sa kanya yung kaba. Binalikan niya yung CCTV sa live feed at sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang bumukas yung pintuan ng store. Pero wala pa ring tao. Tumigil ito ng ilang segundo na nakabukas bago bumalik sa pagkasara. Nung nakausap ko na siya nung matapos ang ilang araw, hindi na daw siya ulit nag-duty ng ganong oras. Sabi niya sa akin, hindi siya sigurado kung multo ba yung nakita niya o talagang may mali lang sa sistema. Pero ang malinaw lang sa kanya, merong mga bagay-bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng sensya. Ang kwentong pagpag ay isang pamahiin na sinasabing kapag galing ka sa burol o libing, dapat kang dumaan muna sa ibang lugar bago ka umuwi upang maiwasan ang pagsunod ng kaluluwa na namatay na iyong pinuntahan. Madalas itong ginagawa sa pamamagitan ng pagpunta sa mga convenience store o sa iba pang mga lugar na bukas tuwing hating gabi. Ako nga pala si Vince at ikukwento ko lang yung kakaibang experience namin patungkol sa kaluluwa na sumunod sa amin. Pauwi na kami nun sa bahay mula sa burol ng isang malapit na kaibigan. Dahil hating gabi na nga at naniniwala ang pamilya namin sa pamahiing pagpag, nagpasya muna kami dumaan sa may 7-Eleven na madadaanan namin. Pagod at tahimik ang lahat habang pumipili kami ng maiinom. Napansin kong kakaibang bigat ng paligid. Para bang may ibang presensya akong nararamdaman. Habang nakapila kami nun sa may counter, may narinig akong mahina, ngunit malinaw na bumulong sa likod ko. Nagulat ako. Nilingon ko agad yun. Pero wala namang tao. Hindi ko na sinabi sa mga kasama ko yon para hindi na sila matakot. Pero nang bumalik na kami doon sa may kotse, biglang nagsalita yung isang kasama ko. Narinig niyo ba yung bumulong kanina doon sa loob? Nagkatinginan kami, Sir Vic. Doon ko nalaman na hindi lang pala ako ang nag-iisang nakarinig ng boses na yon. Dahil sa tensyon, nagdesisyon na kaming mabilis na umalis doon para makabalik na lang doon sa bahay. Tahimik ang biyahe namin pa uwi, pero naiisip pa rin namin yung nangyari doon sa may 7-Eleven. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin kung totoo bang may kaluluwang sumunod sa amin o kung epekto lang ng takot namin ang naramdaman namin at narinig namin doon sa loob ng tindahan na yon. Nang makarating na kami sa bahay, tahimik na tahimik ang paligid. Walang ibang tao sa labas at pati ang mga ilaw ng kapitbahay namin ay nakapatay na. Bumaba na kami ng sasakyan, dala ang mga pinamili namin doon sa may convenience store at agad na kami pumasok sa bahay. Habang nasa sala kami, hindi pa rin mawala sa isip namin yung nangyari. Napapaisip pa nga ako nun kung ginawa ba talaga namin ang tamang pagpagpag o baka may nakasunod pa rin sa amin. Habang nagkikwentuhan kami, bigla na lang kami may narinig na kumalampag dun sa may likod ng bahay. Tapos, isang nakakakilabot na paghikbi. Nagkatinginan kami at halos walang nagsasalita. Kinakabahan kami nun at napapaisip kung mayroon bang tao dun sa labas. Pero nang silipin namin mula dun sa may bintana, wala naman kaming nakitang tao. Kinuha ko pa yung flashlight at sinilip yung bakuran. Wala naman akong nakita. Ngunit ramdam ko ang malamig na hangin at para bang may mabigat na presensya. Para bang may nakatingin sa amin mula sa kung saan. Bumalik na ako sa loob. Sinabi ko sa kanila na wala namang tao sa labas. Pero yung kaba namin ay naroon pa rin.
Bigla na lang na may sinabi yung isang kasamahan namin na, "Baka kailangan nating magdasal." Hindi ako pala dasal, Sir Vic. Pero sa pagkakataong yun, parang tama ang sinabi niya. Sinuportahan ito ng isa pang kasama namin. Kaya anong oras na yun, napagdesisyonan nga naming magdasal. Habang nagdadasal kami, pakiramdam ko, unti-unting gumagaan ang paligid. Pero yung kaisipang may kakaiba pa rin nangyayari, ay hindi pa rin nawawala sa akin. Pagkatapos naming magdasal, parang naging maaliwalas naman yung pakiramdam. Napagdesisyonan namin na wag na lang isipin yung nangyari at ipagpabukas na lang namin yung pag-uusap tungkol dun. Pero sa totoo lang, Sir Vic, hindi ko maiwasang maalala yung bumulong sa may 7-Eleven, yung hikbi na narinig namin sa bahay. Minsan, napapaisip ako, may sumunod nga ba sa amin o baka bunga lang yun ng aming imahinasyon? Kapag napapadaan ako sa 7-Eleven na yon, hindi ko maiwasang alalahanin yung gabi na yon. Sa bawat pagdaan ko doon, parang nararamdaman ko pa rin yung bigat ng presensya na naroon. At hindi ko na muling binaliwala pa yung mga pamahiin, katulad ng pagpag. Ako si Lan, pahinante sa pabrika. Pauwi na ako nun galing overtime sa trabaho. Mag-aalas 12 na siguro yun sa pagkakaalala ko. Madami kasi kami binaba at kinarga ng mga produkto nun. Nagdesisyon muna ako na dumaan sa 7-Eleven para bumili ng makakain ko. At yosi na din. Madilim na nun. Parang may kakaibang hangin na sumalubong sa akin habang naglalakad ako. Para akong hinahampas ng malaking pamaypay. Ganon. Pero wala naman ako nakikita pag tinitingala ko to. Kaya hindi ko na yung binigyan ng pansin pa. Pero naramdaman ko na parang may nagmamasid sa akin mula sa mga puno doon sa gilid ng kalsada. Alam niyo yung instinct na kahit di nyo nakikita, nararamdaman nyo naman na may nakatingin sa inyo. Ganun po yung pakiramdam. Pagdating ko sa tindahan, tahimik. May ibang tao naman, magsyota yata yun. Tapos yung isang tauhan ng store na lalaki. Tapos yung cashier na babae na nakaupo. Ang lamig sa loob ng store na yun. Pansin nyo ba sa ibang 7-Eleven store, parang North Pole sa pag dun sa loob. Ang lakas kasi ng aircon nila. Kaya sobrang lamig. Bukod dun sa lamig ng store na yon, may iba pa akong pakiramdam ng gabi na yon. Pinagsawalang bahala ko na lang yun. Dahil lang siguro sa pagod at gutom, wika ko pa sa sarili ko. Naglipot na ako nun sa mga estante, naghahanap ng maiinom at makakain. Habang pumipili, napansin ko may pumasok na isang lalaki. Matangkad, payat at parang weirdo base sa kakaibang kilos nito. Nakatitig lang siya dun sa may cashier na parang hindi nag-aalala to kung may nakakapansin sa kanya na ibang tao. Talagang titig na titig lang siya dun sa may cashier. Napag-isipan ko pa nga na baka manyakas yung lalaki na yun. Kaya napatitig din ako dun sa may lalaki. Sinipat ko yung mukha niya para kung sakali may gagawing kalokohan ito matatandaan ko agad ang itsura niya. Nagulat ako sa nakita ko, Sir Vic. Dilat na dilat yung mata nito na para bang walang buhay. Hindi naman siya kagaya nung sa adik. Alam mo yung mapungay na parang may sakit? Ganun siya. Sobrang kinabahan talaga ako ng mga oras na yun. Tapos sabayan pa na parang humihina yung ilaw dun sa loob ng tindahan. Ang creepy. May kakaibang amoy din ako na naaamoy dun sa lalaki na yun. Mabaho na hindi mo maipaliwanag kung amoy baktol ba yun o anghit. Ewan. Noon ko lang naalala yung kwento ni Lolo tungkol sa mga aswang. Kinilabutan ako sa posibilidad na isang aswang yung lalaking kasama namin sa loob ng store na yun. Pero hindi ako nagpahalata. Pagkapili ko ng mga kailangan ko, nagpunta ako dun sa may counter para magbayad. Pagdating ko sa counter, naroon pa din ang kaba ko. Ang bilis ng pagtibok ng puso ko nun. Tapos napansin ko pa na parang buntis yata yung cashier. Medyo maumbo kasi yung tiyan nito. Pero parang baliwala lang sa cashier yung lalaking nakatayo dun sa may likuran ko. Parang di niya yata ito nakikita. Doon ko napagtanto, sir, na aswang talaga yung lalaki na yun. Kaya doon ako mas lalong kinabahan. Binayaran ko agad yung mga binili ko. Dahil ramdam ko talaga na may kakaibang mangyayari. Tumalikod na ako ng mabilis at sinubukan kong iwasan ang pagtingin dun sa lalaki na yun.
Nang palabas na ako, narinig ko pa na may marahang tumunog ng angil mula sa likuran ko. Hindi ko na binalikan. Hindi na ako lumingon. Tumakbo na ako ng mabilis nun para makaalis na ako dun sa tindahan. Sa isip-isip ko pa nga nun na mabibiktima yung cashier na yun. Kaya humingi na agad ako ng patawad kasi wala akong nagawang tulong para sa kanya. Natakot din ako nun, Sir Vic. Biruin mo, aswang pala yun at unang beses ko na makasalamuhan ng ganong nilalang sa tanang buhay ko. Pag uwi ko, halos hindi ako nakatulog. Hindi na nga ako nakapasok kinabukasan nun. Nung hapong din yun, pumunta ako dun sa may 7-Eleven na yun. Nagulat ako sa nakita ko, Sir Vic. Kasi buhay pa yung babae at walang nangyari sa kanya nung gabi. Kaya naglakas ako ng loob na tanongin siya kung nakita ba niya yung lalaki nung nakaraang gabi. Sabi naman niya na oo. Kaya tinanong ko ulit ito kung hindi ba siya natakot kasi ang hula ko ay aswang yun. Sinagot naman ako ng babae na hindi. Ngumiti pa nga ito sa akin. Ang ganda niya, Sir Vic, kaso may asawa na. Hindi daw siya natatakot sa mga ganun kasi meron siyang pangontra. Pinakita niya sa akin yung nakabalot sa pulang tela. Sabi niya, luya, asin, kapirasong bagakay at basyo ng bala daw ang laman nun. Pangontra daw yun sa mga masasamang elemento at sa mga aswang. Bigay daw ito ng lolo niyang albularyo. Napanatag naman ako sa sinabi ng babae na yun. Napahanga din ako sa kanya. Naging kaibigan ko yung cashier na yun, Sir Vic. Kinuha pa nga niya akong ninong sa anak niya. Pero yung lalaking matangkad na amoy baktol, hindi ko na ulit nakita doon sa 7-Eleven. Isa akong tindero ng balot. Ako nga pala si Ernesto. Nangyari yung karanasan ko na to na hindi ko makakalimutan. Mga alas 10 o alas 11 ng gabi. Wala nang masyadong tao sa kalsada noon. Naibenta ko na halos ang kalahati ng mga balot ko. Kaya napagpasyahan ko na muna na dumaan sa 7-Eleven para doon na muna ako tumambay. Marami pa kasing dumadaan doon, mga galing sa trabaho pa uwi sa kanilang bahay. Yung iba naman mga call center agent. Tahimik ang gabi noon na binabaybay ko. Tanging mga kuliglig lang ang naririnig ko at mga lang yun ng mga sasakyan mula sa malayo. Sa tabing bukid kasi ako naglalakad ng Sir Vic, palabas doon sa may kalsada. Habang naglalakad na nga ako nung papunta doon sa may tindahan, napansin ko ang isang malaking puno ng kamatsili sa tabing daan. Matagal na ang puno na yon. Maraming kwento na rin akong narinig patungkol doon. Mga kwento ng kababalaghan na nangyari sa lugar na yon. Pero hindi ko ito pinapansin dahil matagal na nga akong dumadaan doon at di talaga ako naniniwala sa mga ganon. Ngunit hindi ko akalain na magbabago pala ang pananaw ko. Nung gabi kasi na yon, habang papalapit ako doon sa may puno, may nakita akong isang babae na nakaputi. Nakatayo lang siya doon sa ilalim ng puno nung una ko siyang makita. Parang pinagmamasdan ako nito. Simula na akong kabahan nun. Pero binaliwala ko lang at nagpatuloy na ako sa paglalakad. Nakayuko lang ako naglalakad nun at hindi ako tumitingin doon sa may puno. Nang makalapit na nga ako doon, napagpasyahan kong tignan yung babae. Pero nagulat ako, Sir Vic, kasi wala na siya doon. Nagpalinga-linga pa ako. Tumingin ako sa paligid. Baka kasi may nampaprank lang ng mga bata. Madalas kasi nilang gawin yun doon. Napapatawag po nga ng barangay yung mga loko-lokong mga bata na yun kasi nananakot sila ng mga dumadaan. Tinignan ko pa nga siya doon sa may likod ng puno pero wala yung babae doon. Wala rin ako nakita ng mga bata na nagtatawanan kaya kinilabutan na talaga ako doon. Lalo pa nung biglang umihip ang malamig na hangin. Ramdam ko rin ang bigat ng presensya at parang may mga matang nakatitig sa akin. Bumilis talagang pagtibok ng puso ko noon. Lalo na nang mapatingin ako sa itaas ng puno. Kasi Sir Vic, nakita ko ulit yung babae. Pero sa nakakatakot na posisyon. Nakabigti kasi yung babae sa itaas ng puno ng kamatsili. Nakatitig siya sa akin ng diretsyo. Tumutulo pa ang dugo nito sa kanyang mga mata. Di ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Hindi naman siya tao, Sir Vic. Kasi yung mga mata niya ay puti lang. Walang buhay. Hindi na rin siya gumagalaw. Pero ramdam ko pa rin ang pagtitig niya sa akin na parang galit na galit ito.
Dahil sa sobra kong takot, binilisan ko na yung paglalakad ko dun papunta sa may 7-Eleven. Pakiramdam ko pa nga nun sinusundan ako ng malamig na hangin na parang sinusundan din ako ng babae. Nang makarating na nga ako dun sa tindahan, hingal na hingal ako. Malamig yung panahon pero pinagpapawisan ako. Hindi ko rin masyadong naintindihan yung nangyari. Pero alam ko na hindi yun guni-guni lang. Simula nun, tuwing dumadaan ako sa lugar na yon, hindi ko na pinipiling lumapit doon sa puno ng kamatsili. Hindi na rin ako nagdadaan doon pagkagabi. Di bali nang malayuan ako sa kabilang daan, doon na lang ako dumadaan sa may tabing kalsada. Mahirap man paniwalaan yung karanasan ko na yon. Pero may mga bagay talaga sa mundo na hindi natin maipaliwanag. At isa na ang multo ng babae na yon sa mga bagay na ayaw kong nang makita ulit. Pero na-curious pa rin ako kung ano nga bang kwento ng babae na yon na nagpapakita sa may kamatsili. Pagkatapos nga ng gabi na makita ko yung babae na yon, nagbago na yung daan ko sa pagtitinda ng balot. Palagi na ako dumadaan sa ibang ruta. Ayoko nang lumapit doon sa may puno ng kamatsili. Ilang linggo ko rin iniwasan yun. Pero ang tanong ko talaga, kung ano ang kwento ng babae na yon. Patuloy pa rin kasing gumugulo yun sa isip ko. Sino siya? At bakit siya naroon? Isang gabi nun, habang naglalako ko, napadaan ako sa isang grupo ng mga matatanda sa tabi ng kalsada, mga nagiinuman. Narinig kong kwentuhan nila patungkol sa mga lumang kwento dun sa lugar namin. Nakiusyoso na muna ako kasi bumili na sila sa akin ng balot. Kaya naisipan ko nang tanongin sila yung tungkol dun sa puno ng kamatsili. Isa sa mga matatanda doon, si Manong Gaspar. Napatingin siya sa akin ng seryoso. Hindi pa naman siya lasing. Yung puno na yon. Sabi niya habang nagkakamot ng ulo. May mga lumang kwento nga patungkol dyan. Naikwento na rin sa akin ito ng lolo at lola ko. Ayon sa kanya, nung panahon daw ng mga Hapon, may isang babae na tinatawag na Rosario. Pinatay daw ito malapit dun sa may puno. Sa Rosario daw ay nagtatago kasama ang kanyang pamilya mula sa mga sundalong Hapon. Pero isang gabi, natagpuan sila ng mga Hapon at walang awa silang pinaslang. Pinagsamantalahan daw si Rosario, pinagpasapasa ng napakaraming sundalong Hapon. Nang mawala ng hininga, hindi pa sila nakontento. Yung katawan ng kaawa-awang babae ay sinabit nila sa may puno ng kamatsili. At mula noon, sinasabi nagpapakita na yung babae na yun sa mga dumaraan. Lalo na sa mga kalalakihan. Kasi wala pa naman daw silang nababalitaan na babaeng pinagpakitaan nun. Nang marinig ko ang kwentong yun ni Mang Gaspar, tumayo talaga ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Nang ilaabot ako ng husto. Hindi ko inakala na may ganun palang kalalim na kwento ang puno na yun. Yun na nga kaya yung babaeng nakita ko. Hindi ko alam, pero malinaw na sa akin na hindi yun isang karaniwang aparisyon lang. Tinanong ko ulit si Manong Gaspar kung may nakakita pa bang iba doon sa babaeng si Rosario. Ngumiti siya ng bahagya. Marami na, sabi nito. Pero kung hindi ka naman niya gagalawin, huwag mo nalang pansinin. Yun ang huling katagang narinig ko kay Manong Gaspar. Iniba na nila ang kwentuhan, naging katatawanan na. Kaya napilitan na rin akong umalis at naglako na ulit ng balot. Simula noon, hindi na ako nagtanong pa. Mas pinili ko na lang na iwasan yung puno na yon at magpatuloy ako sa aking trabaho. Pero sa tuwing napapadaan ako sa lugar na yon kahit umaga, hindi ko pa rin maiwasang mapadasal. Pakiramdam ko kasi, hindi pa rin natatahimik ang kaluluwa ni Rosario. Kaya palagi ko rin siyang ipinagdarasal. Ako nga pala si Loren. Naalala ko 2018 ito nung nangyari. Mag-aalas 2 na madaling araw yon. Galing ako sa inuman. Napagdesisyonan ko munang dumaan sa 7-Eleven. Malapit lang din dun sa amin. Gutom na kasi ako nun. Hindi naman maraming nainom ko. Medyo napatagay lang. Pagpasok ko dun wala nang katao-tao. Sobrang tahimik ng paligid. Maliban lang sa paminsan-minsang ingay ng mga sasakyan na dumadaan. Pagdating ko dun sa may tindahan, napansin ko na para bang may kakaiba. Masyado yatang tahimik. Parang ang bigat ng hangin. Pagdaan ko dun sa counter, dun yung isang lalaki na para bang inaantok-antok na. Nakayuko na to, habang may kinakalikot na kung ano dun sa cellphone niya. Ako lang talaga yung customer na nandun, kaya dumiretso na ako sa pamimili ng mga kailangan ko. Nang makapili na ako, pumunta na ako dun sa may counter para magbayad.
Bigla akong minaramdaman na malamig na hangin sa may likuran ko. Parang may dumaan. Nanginis ka na ni Kuya Tindero yung mga item ko. Bigla siyang napatingin sa may pintuan. Nagsalita siya ng pabulong. Pasensya na. Lagi kasing nagpaparamdam niyan dito. Bigla akong kinalabutan. Napatingin din ako sa direksyon ng pintuan. Pero wala naman akong nakita. Medyo natawa pa ako sa sarili ko dahil sa takot na naramdaman ko nun. Kaya tinanong ko yung lalaki. Sino ba yun? Nagulat ako sa sinagot niya sa akin, sir. Yung dating trabador namin dito. Nagpakamatay siya dito. Diyan sa may banyo namin. Mga ilang buwan na rin ang nakakaraan. Minsan nagpapakita talaga siya dito o kaya nagpaparamdam. Karaniwan niyang ginagawa yan, mga ganitong oras. Nagsialisa na nga ang mga kasama ko rito. Kaya kung napapansin mo dito, walang kaanong bumibili dahil sa takot. Ako lang ang matyagang nagtatrabaho dito kasi kailangan ko. Wala naman akong choice. Kaya nilalakasan ko na lang ang loob ko. Gulat na gulat ako sa sinabi ng lalaki sa akin. Kinikilabutan na talaga ako ng mga oras na yun. Kaya pagkabayad ko, dali-dali akong umalis. Hindi na ako lumingon. Pero ramdam ko pa rin yung bigat ng paligid habang papaalis ako. Pagdating ko sa bahay, hindi talaga ako mapakali. Parang nananatili sa isip ko yung nararamdaman kong malamig na hangin at yung biglang pagbago ng pakiramdam ko sa tindahan na yun. Simula nun, iniwasan ko na pumunta sa 7-Eleven pag ganong oras. Sa tuwing iniisip ko yun, hindi ko maiwasang isipin kung totoo nga bang may nagpaparamdam o baka naman nagkataon lang na masyado akong naging sensitibo ng gabing yun dahil sa nakainom ako. Isang gabi nun, pauwi ako galing sa mahabang araw sa trabaho. Mga 11 PM, dumaan muna ako sa isang 7-Eleven store na madaraan ng pauwi sa amin. Malakas ang ulan nun, halos wala nang tao sa kalsada. Gusto ko lang naman bumili ng maiinom ko at konting makakain bago ako umuwi. Pagpasok ko doon sa tindahan, tahimik na tahimik. Kahit pa may ilang mga customer na tila abala sa pamimili. Wala akong naririnig na kahit anong ingay mula sa cashier o kahit sa speaker nila. Walang tunog, maliban sa tunog ng aircon. Habang naglalakad, napansin ko ang isang babae na nakasuot ng bestidang puti. Nakatalikod dito sa akin. Nakatitig ito doon sa mga inumin sa ref. Sa isip ko, baka may bibilin lang, may pinipili. Malinis naman ito, kaya hindi ko na siya ganong pinansin. Dumiretso na ako doon sa estante ng mga chichirya. Nang makapili na ako, lumapit ako doon sa may ref para kumuha ng tubig. Nakita ko ulit yung babae, pero nakapwesto na siya doon sa may isang sulok. Hindi ko maalala kung nadaanan ko ba siya doon. Parang bigla na lang itong lumitaw doon. Malamig sa tindahan, pero iba yung lamig na nararamdaman ko ng mga oras na yun. Nung tumingin na ako doon sa may cashier para magbayad, napansin ko na wala na yung babae na nakatayo doon sa may gilid. Naglakad ako papalapit doon sa counter. Sinabi ko doon sa cashier na baka merong naiwan yung babae na kanina pa nakatayo doon. Sabay turo doon sa babae, pero wala na ito doon. Kaya nagpalinga-linga pa ako. Tapos biglang tumigil sa pagpunch yung cashier. Tinignan ako. Sinabi nito na, "Sir, wala na bang ibang customer dito ngayon? Kayo lang po." Akala ko nagbibiro lang siya. Kaya sumilip ulit ako doon sa loob ng tindahan. Ngunit totoo nga. Wala nang ibang tao maliban sa akin at doon sa cashier. Pagkabayad ko, agad kong kinuha yung mga pinamili ko at umalis doon sa lugar. Palabas na ako. Binilisan ko talaga ang paglalakad ko pa uwi. Habang nasa daan, hindi maalis sa isip ko yung babae na yun. Pakiramdam ko nga sinusundan niya ako hanggang sa makapasok ako ng bahay. Nang kinuwento ko to sa kaibigan ko kinabukasan, sinabi niyang may isang babae doon na namatay sa aksidente. Malapit doon sa store, mga ilang taon na daw ang nakakalipas. Madalas daw na magpakita yung babae na yun, lalo na kapag malakas ang ulan at hating gabi. Nakasuot ng kulay puting damit na parang naghahanap ng kung ano sa loob ng 7-Eleven. Sabi ng kaibigan ko, ganong oras daw namatay yung babae na yun at ganon din ang panahon. Kaya pag malakas ang ulan, naiisip ko talaga yung babae na yun at hindi na talaga ako dumadaan sa 7-Eleven kapag ganon ang panahon.
Natatandaan ko nun, bandang alas 12 ng madaling araw. Oktubre yata yun. Nagpasya akong duman sa 7-Eleven store na malapit sa amin. Galing ako sa trabaho nun. Pagod na pagod talaga ako. Madalas naman na dumadaan ako sa convenience store na yon tuwing hating gabi para magmerienda o kaya bumili ng kape. Kung minsan kumakain ako ng balot doon sa nagtitinda sa may labas. Noong mga oras na yon, bihira na yung mga taong pumapasok doon. Kasi nga hating gabi na. Tahimik ang lugar at malamig na din ang paligid. Pagpasok ko sa loob, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. May mga ilan naman na customer. Siguro mga 4 kami na nandun. At kahit may background music yung tindahan, parang may kakaibang bigat pa rin sa hangin. Naghanap na ako ng maiinom ko. Nang pagpunta ko dun sa may stante ng mga inumin sa may ref, may napansin ako ng refleksyon ng lalaki na nakatayo sa may likuran ko. Parang nakatingin sa akin. Mabilis lang yon, kasi pagsara ko, napansin ko siya. Paglingon ko, nakita ko nga isang lalaki na nakatayo doon. Pero ang mas kinagulat ko, Sir Vic, wala itong ulo. Takot na may pagka-curious ang naramdaman ko. Hindi siya gumagalaw. Parang hindi nga niya ako nakikita, pero nakatayo lang siya doon. Sobrang kaba talaga yung nararamdaman ko ng mga oras na yon. Lumapit na ako dun sa may cashier. At para bang hindi nito nakikita yung lalaking nakatayo doon. Maging yung ibang mga customer ay hindi rin yata nakikita yung lalaking nakatayo na yun. Parang ako lang. Tinanong ko yung cashier ng pabulong kung nakikita ba niya yung lalaking walang ulo. Napakunot ng noon naman yung cashier. At sinabihan lang ako nito na wala namang ibang tao sa likuran ko. Nanlamig yung buo kong katawan. Takot na takot ako. Ayokong lingunin yung lalaki. Kasi ako lang talagang nakakakita sa kanya. Hindi ko maalala kung paano. Pero wala naman akong third eye, Sir Vic. At yun ang unang beses na makakita ako ng ganun. Lumabas na agad ako dun sa convenience store pagkabili ko at tumakbo na ako pa uwi. Bago pa ako makalayo dun sa may convenience store na yon, lumingon pa ako. At nakita ko na nakatayo pa rin dun yung lalaking walang ulo. Sobrang kinikilabutan pa rin talaga ako pag naaalala ko yun magpasa hanggang ngayon. Pagkatapos nga nung gabi na yon, hindi na ako bumalik sa 7-Eleven na yon. Napapaisip ako kung totoo kaya yung nakita ko o dala lang ng pagod at antok. At di ko talagang makakalimutan yung nakita ko na yon. Lalaking walang ulo na puro dugo ang katawan. Naikwento ko yung nakita ko na yun sa mga nakainuman ko dun sa amin. Sabi ng isang kainuman ko na malapit lang nagtatrabaho dun sa 7-Eleven, matagal na daw na usap-usapan yun dun sa lugar, yung pugot na ulo ng lalaki. Ayon din dun sa matanda na kainuman namin na matagal nang naninirahan dun sa amin. Malagim daw talaga ang kwento ng lugar na yon bago pa ito natayuan ng 7-Eleven. Isang insidente na bumabalot dun sa lugar na yon. Noong dekada 90, bago pa itayo yung 7-Eleven, may maliit na gusali daw dun sa lugar na yon na dating inuupahan ng isang ordinaryong empleyado ng bangko. Tawagin na lang po natin to na si Mang Tonyo. Isang gabi daw noon, nang pauwi na si Mang Tonyo sa trabaho, sinundan siya ng isang grupo ng mga lalaki. Mga magnanakaw daw yata yon, hold-upper. May dala daw ng malaking halaga na pera si Mang Tonyo noon. At ayun talaga ang pakay ng mga lalaki na yon. Sabi pa nga ng kainuman namin na inside job daw talaga ang nangyari. Kasi wala namang makakaalam sa labas na meron kang dalang malaking pera kung ordinaryong tao ka lang. Nang matapat daw si Mang Tonyo doon sa madilim na parte ng kalsada na marami pang puno nung araw, sinunggaban agad daw siya ng mga lalaki. Pilit na kinuha sa kanya yung daladala niyang pera. Pero imbis na ibigay daw ito ni Mang Tonyo, inanlaban ito. Sa kasawang palad, napatay si Mang Tonyo at nakuha nila ang pera. At hindi pa daw nakontento yung mga lalaki sa pagsaksak lang sa kanya. Kasi Sir Vic, pinugot pa nila yung ulo ni Mang Tonyo. Iniwan lang nila yung katawan ni Mang Tonyo dun sa lugar at dinala nila yung ulo. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy yung mga salarin at hindi pa rin nakikita yung ulo ni Mang Tonyo. Lumipas pa ang mga taon
napalitan na yung gusali ng bagong tindahan. Yun nga yung 7-Eleven. Pero simula nang maitayo yun, may mga nakakapansin na nasuting kalagitnaan ng gabi. May nakikita silang pugot na ulo ng lalaki na nakatayo dun sa loob ng tindahan. Maraming naniniwala na si Mang Tonyo yun. Isang kaluluwang naghahanap ng hustisya para sa kanyang brutal na pagkamatay. Ayon pa nga sa empleyado ng 7-Eleven, madalas nila nararamdaman na may malamig na hangin kahit na lahat ng pinto ay nakasarado. May pagkakataon pa nga daw nun, bigla na lang na nagpapatay sindi yung mga ilaw at may mga nahuhulog dun sa istante ng walang dahilan. Kung minsan pa nga daw, nakikita nila sa CCTV na may palakad-lakad dun sa loob ng convenience store na yon. Ayon nga sa nakakaalam ng kwento ni Manong Tonyo, si Manong Tonyo daw talaga yung nagpapakita na yun sa 7-Eleven. Hindi ito matahimik dahil hindi pa rin natutukoy kung sino ang may gawa ng kanyang pagkamatay. At hindi pa rin talaga nakikita kung nasaan na napunta ang kanyang ulo. Kaya siguro patuloy pa rin siya nagpapakita doon. Sa pag-asang isang araw ay makakamit niya din ng hustisya at maipapahinga na niya ang kanyang kaluluwa. Hanggang ngayon Sir Vic, marami pa rin tumatangkilik sa tindahan na yon. Kasi hindi naman nila alam ang kwento at hindi rin naman nila nakikita yung lalaking walang ulo. Hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng kilabot kapag napapadaan ako doon. Lalo na kapag nakita ko na yung lalaking walang ulo na nakatayo doon sa loob ng convenience store. Isang pugot na ulo ng kaluluwa na naghahanap ng hustisya.